Grabe pa rin, nasa kustodiya na ngayon ng NBI ba at saka may mga legal actions na rin na nababalitaan natin na gumugulong na or nagumpisa na regarding sa napaka-kontrobersyal at napaka-iskandalosong mga paratang, mga pagbibintang at pag-aakusa nitong dating driver, assistant ba ito ni Rian Ramos na nangangalang Totoy, na kamakailan nga mga a week ago ay talagang bumalandra sa lahat ng social media, sa lahat ng media platform na inaakusahan nga niya sina Michelle D, si Rian Ramos at saka si Sam Panlilio ng pambubugbog, pang-torture, pagkulong sa kanya ng walang, alam mo yon, ano tawag natin sa gano'n, ng illegal detention. And dahil lang sa pinagbibintangan siya na di umano'y ninakaw niya ang isang ampaw na naglalaman ng mga sabi sa kwento sa mga interview, naglalaman ng mga material, may mga material na siguro mahalaga. Dibaga either hindi naman sinasabi mga nude photos ba ito, video ba ito, USB ba ito, or kung ano man. Basta sinasabi ampaw, di ba lit lang naman ang ampaw? May malaking ampaw ba? May malaking ampaw, may mga pictures ba dyan or whatsoever. Basta doon, yun ang pinagmumulan ang kiniklaim nito ni alias Totoy. Alias Totoy na sinasabing dahil doon na nakita sa kanya, nabugbog siya. So naglabasan ito lahat kasi ang sinasabi nito kiniklaim ni Totoy is nangyari ang lahat, nagsimula noong January 17 na syempre na pinasinungalingan naman ng kampo lalo ni Michelle kasi during that time marami nagpapatunay na si Michelle ay nasa isang out of town nagja-judge ng isang festival bar beauty contest na ang kaibigan nga natin si Jojo Baragais ay nagpapatunay na nakatabi pa niya sa upuan daw habang nagja-judge sila nung event na yon. Kaya nagkaroon ng marama-salimuot na mga istorya lalo pa doon sa kwento parang tumalon pa siya mula sa 30-something floor, tapos dahil lang may nahawakan siya, nakalabas siya sa 25th floor. May mga ganon, na wala siyang galos or whatsoever. Yun naman ang kini-question nung kampo ni na Michelle. Kasi nga si Michelle yung nadikdik. Although si Rian, nagsalita na rin yung nanay ni Rian Ramos na yun na nga, nakilala niyang anak niya at hindi kailanman gagawin yun. Dahil balik lang tayo dun sa mga lumang kwento. Matagal na magkaibigan. Actually, grupo yan Sina Rian, si Max Collins, sina Michelle D. At ang tawagan pa nga nila mga asawa. Lalo pat itong si Michelle, bago pa man siya sumali sa mga beauty pageant at nagre-represent ng bansa, talagang inamin na niya na siya ay member ng LGBTQ community. Na ito namang si Rian, very close. At talagang, kahit nga asawa ko ang tawagan nila, naiintriga sila, sinasabi naman na talagang may mga ganun silang samahan. Tapos pumasok pa sa eksena yung ibang beauty queen, particular nga itong si Sam Panlilio na isa rin namang kontesera at pati tuloy nga sa pinagbibintangan na member na din ng LGBTQ. May mga ganung eksena. So ang kwento, so nakarating na nga ito, na-interview ni Kuya Boy sina Michelle, pati si Melanie Marquez, na si Melanie nanay ni Michelle. Nagsasalita siya na parang gusto lang yatang hututan or extort yung kanyang anak, blah blah blah, blah, and so on and so forth. Tapos, basta lumalim yung kwento. As of now, na Pebrero na po, ang huling nakuha naming or natisod naming impormasyon dyan, ang makausap namin, si Attorney Garduque, na siyang si Maggie Abraham Garduque na siyang legal counsel ni Michelle, at sinasabi nga niya na parang kina-question nila yung maraming mga statement nito ni alias Totoy na parang hindi nagtutugma sa mga bagay-bagay na inaakusa niya dito sa tatlong ito, particular nga kay Michelle. And then pumasok na din sa eksena yung value yung grupo ng doon yung grupo ng mga value yung violence against chuchu-chuchu, yung may mga ganon, yung samahan na yon na nagpoprotekta sa karapatan ng mga nabaviolate. Kasi until now, ayon pa sa nasagap din namin,
wala pang legal counsel, walang abogado, o walang nagre-represent ngayon kay Alia Sotoy. Kaya sinusuportahan pa siya na itong grupo na to, na nung una nga ay parang sinabi nilang nagnakaw nga, yun yung term, I'm sorry ha, yun yung term na ginamit na nagnakaw nga nitong Ampaw at sa kanya na nga nakuha, tapos na naglalaman nga ng mga impormasyon at mga kung anumang bagay na siguro ikasisira nitong mga na involved na ito ng mga personalidad na di umano siyang nag-torture ng bugbog at nag-detain sa kanya ng illegally ng ano na hindi niya nalalaman. So, mahabang usapin pa po ito kasi nga po may mga legal implications, lalo pat hindi naman din mga basta-basta personalidad. Kami dito sa Unbettable Channel ay naghahangad na lumabas talagang katotohanan kasi maliban kay Sam, nakakapanayam namin, nakakausap namin, particular si Rian Ramos, nakakasama namin siya especially during the time na boyfriend pa niya itong si Sam Versosa. Nakakausap namin siya, nakakasalamuhan namin siya sa mga relief operations niya, sa mga pagtulong niya sa mga tao. So, doon pa lang nakikita namin ang kanyang ang isang side ng kanyang pagkatao. But then again, hindi man conclusive yun kung talagang ano ba o gano'n na ba talaga siya or what. Kasi syempre bigyan din naman natin ng due ang claim or ang mga patutsada nung nag-aakusa sa kanila na ano ba naman ang katotohanan sa sinasabi niya. Kasi eventually dapat talagang lumabas yung totoo, lalo pat nakaladkad na sa masamang publisidad, masamang balita, hindi nakakatulong na exposure dito sa mga personalidad na to. Lalong-lalo nga ang nadiin, ang nadiktik ng todo ay si Michelle D. Kasi yun ang sinasabi niya, parang sobrang nambugbog sa kanya, lalo pat alam naman natin si Michelle D. ang tatay niyan. Martial artist, matangkad talaga yung malaking babae yan. So, ang hirap, hindi conclusive yung mga sinasabi lang ng bawat isa hanggat hindi talaga lumalabas yung katotohanan. And kami rin dito sa Unbettable Channel ay naku-curious, ano nga ba talaga ang laman ng Ampaw na yun? Kasi hindi lang ito simpleng pera siguro, alahas man yan or what. Kasi sabi ay naglalaman ito ng mga litrato, video or what, na hindi natin alam, hindi natin masasabi kung maselan ba yan or what. So, hintayin na lang po natin. Dito sa Unbettable Channel kami naghahangad ng bawat isa'y makakamit ng karampatan nilang hustisya, kumbaga. Dahil higit kanino man, tayo po ang nandito sa labas na nakakarinig, nakakapanood ng kanyang mga balita na ang magsasabi at magdadarasal na lumabas ang katotohanan. Kasi pag may nag-aakusa, may inaakusahan at may mga bagay na pinag-uusapan at sinasabing dapat protektahan, dapat ipakita yun, lalo pat lumabas na yan sa publiko, di ba? Masama man yan, or nakatulong man yan, or whatsoever, ang katotohanan pa rin ang dapat manaig sa bandang huli. Ako ang inyong lingkod, namamalat na Ambet Nabos. Maraming salamat.